Where'd you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. Try to be more patient, find a passion, a purpose, a reason to keep chasing all the dreams that I had when I was a little kid. Whatever happened to those dreams, man, there's something that I miss. Maybe I... So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 78,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, para naman dun sa mga kukuha ng terms or installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang installment and down payment nila. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan. At para dun sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle ito? Ayos na ayos yan, di ba? So, ano nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025? Ito ay nagkakahalaga ng 103,400 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, kapag kinuha nyo ng hulugan, meron tayo dyan, available po sila sa installment. Lalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan. At para sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share yan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So, ayun na nga. Ito yung Space 150 ng FKM. So, kung nakita nyo yung presyo nito, mas mura siya compare sa Juke 150 na halos nasa 80 plus. 'Di ba yung presyo? Pero ito, nasa 78,000 lang. So, meron kayong pagpipilian. 'Di ba? Halos same lang din naman yung kanilang looks. Pero nasa sa inyo pa rin yung kung alin nga ba dun sa dalawa. Kasi maganda parehas eh. Maganda parehas. Kung maano natin to, kung pagkukumparahin natin, maganda siya parehas para sa akin. So, ayun ako mga best, no? Ngayong 2025, ngayon pa lang din natin na walk around itong Giorno Plus. So, last time kasi nakita na rin naman natin siya sa Makina Moto Show, pero talagang naikutan ko lang din siya. Pero hindi katulad nitong full review para dito sa motorcycle na to. And then, tingnan nyo naman yung itsura nito. So, dahil nga marami na talagang nagsilabasan sa mga ganitong classic na style, sa mga scooter classic, okay? So, yun na nga. Ang pinagkaiba lang din kasi, ito kasing kay Space, yan, baka mamaya may mag-correct na naman sa Space, ayan, ito naka-round style, compare kay Juke na parang pa-box type yung datingan. Pero ito, round style. Then, meron din siyang bulb, na parang projected bulb ba to or naka-LED rin siya. Meron din siyang round style na LED, kulay gray na glossy finish, and then kulay green na glossy din. So pagbaba, meron din tayong FKM dito. Hindi siya sticker, para siyang dinikit dito na di ko alam kung anong tawag dito, pero hindi siya sticker, okay? So meron din tayo rito parang yung sa lobby, meron siyang ganito. Ito, umiilaw to. Okay? Meron tayong lining din dito. May mga design din siyang ganyan. Signal light. Yan, LED rin. Meron din siyang kulay black dito na lining. Ayan. So, sa kanyang fender, meron din tayong malapad. Maganda rin yung plastic na ginamit dito. Hindi siya yung sobrang lutong. Naka-telescopic fork din tayo dito. Ang gaspang din ng kanyang texture dito. Kenda rin yung kanyang tires, halos same lang din dun sa Juke. Ang size dito ay 90 by 90 by 12. Naka single disc brake, dual path caliper tayo rito. And then yung kanyang mugs, gusto ko yung mugs niya kasi meron siyang
Ayan, meron na siyang kulay na gold. Ayan, kita nyo naman yan. Ang ganda rin, di ba? Compared dun kay Juke na wala siyang kulay. Naka-black lang talaga siya. So, dito naman sa side, napansin natin wala siyang rubber or matting na nilagay dito. Ito lang naman yung side na to. Okay, hindi siya yung ito pala naaangat panglat eh. Naaangat to. Para matanggal natin yung mga bolts. Ayan. Pero ito hindi naman siya madulas, pero maluwag din siya katulad ni Juke. And then, dito sa side, yung ating ignition, maganda rin yung itsura. Meron tayong utility hook dito, yung ating susi. Ayan. So, meron tayong shutter lock din dito sa ating ignition. Yung ating panel gauge or yung cockpit natin dito, maganda rin eh. So, yun na nga, meron tayo rito. Okay, sa kanyang headlight, meron tayo ritong LED. Ayan, sa gitna, meron tayong daytime running light. Naka-chrome tayo dito. Ayan, so, yung kanyang glass nakalagay dito is Stanley. So, mukhang magandang quality yung ginawa dito ni Honda. Ayan, so, pagbaba natin, meron tayong Honda, meron tayong chrome. Okay, ito, matte finish na kulay gray. Ito, sticker. And then, pagbaba natin, meron tayong mga parang pakurba na design. Ayan. So, malapad yung kanyang design dito. So, meron tayo dito na halogen bulb. Ayan. So, dito naman, naka-combi brake din tayo. Yung kanyang fender, malapad. Talagang flexible. Yung kanyang plastic dito. Ayan. Naka-telescopic fork. Meron tayo rito single disc brake, naka-Nissan. Naka-single pad caliper tayo rito. Tapos, Duro, yung kanyang brand sa kanyang tires. Ang size naman dito ay 190 by 12. Ayan, tubeless na rin yan. So, ito yung tsura ng ating mods. Ayan. So, dito naman yung busina. Yung ating design dito, medyo may mga butas ng maliliit. Ayan. Then, meron tayo rito na maluwag na kulay board. So, ayan, may level siya. Ito, mataas na part to. Ito naman is mababa. Pero wala siya ritong padding. So, medyo hindi naman to madulas. Ayan, meron siyang design na ganyan. Okay? So, sa kanyang panel gauge naman, so, familiar naman tayo rito sa panel gauge niya. So, ito yung katulad nung kay Honda Click. Okay? So, may design lang talaga siya dito. Ayan. Tapos, yung mga makikita natin dito, signal light, yung key, okay? Yung yung sensor ng key, naka-high beam, engine check, temperature, yung idling stop, battery, ayan, tayo select and set. Halos di nalalayo yung design niya kay Juke. Pero ito naman, pababa din siya oh. Digital din yan. Makikita natin dito, hindi ko maalam kung ano yung mga nandito. May pindutan din dito, hindi ko alam kung mode or selecto. Okay? So, dito naman yung ating lever. Front brake, smooth lang din. Malapad yung lever. Yung grip niya makapit. Pero mas nagagandahan ako sa grip ni Juke compare dito. Pero okay din naman. Makapit din naman siya. Yung throttle niya, ayan, mababaw din. Tsaka, responsive siya. Dito naman sa side, lever natin dito. Smooth lang din. Grip, makapit. Mga switches natin dito, halos hindi sila nalalayo ni Juke. Meron din tayo dito ang hazard switch. Park light, headlight off yung nasa gitna, electric starter. Napaka-cool no? Naglalaro-laro si FKM sa iba't ibang design ng switch. So yung iba kasi parang yun na yun, sadpak na yun, parang wala talagang pagbabago. Pero ito si FKM naglalaro siya ng iba. High and low. Ayan, high and low siya. And then signal light, busina. Ayan. So dito naman meron din tayong USB. Ayan, charging port. Ayan, malalim din yung ating side pocket. Tapos dito, ang ganda ng itsura din dito. And dito naman sa upuan, naka ano rin tayo rito, no? Naka stitches din. Malapad din, maganda yung upuan. Ayun, malambot din. Tapos dito hanggang stitches niya, no? Kulay red naman yung ano natin dito, kulay. Then yung design niya maganda. Halos same lang din sila ni Juke. Ganda pala ng upuan na ito. May mga design siya na ganyan. Hindi natin masyadong ma-appreciate katago eh. Yan, pero kung bubuksan mo, ayan, maganda rin pala. Wala nga lang tayo rito helmet hook. Ang compartment niya halos parang parehas nung kay Juke. Okay, so nandito yung ating battery, ating basic tools, nandyan din.
Then napansin natin, iba yung kay Juke, iba rin yung itsura nung kay Space. So ito wala siyang rubber na pag nagpagas tayo, ayan, lalagay lang natin diyan, 'di ba? So yun yung difference nila ni Juke. Ayan. So yung kanyang decals Space, yan, nandito lang sa side. Si Juke kasi nandito naman sa side eh. Yan. So yung ating foot pegs, iba rin yung design nito, meron din siyang rubber sa taas. Maganda rin yung paint job. May Honda tayo dito na logo. So dito naman sa mga switches, talagang papansin natin dito yung quality ng switches ni Honda. Meron tayo dito on and off ng kanyang idling stop, electric starter, lever natin dito, malapad. So ito ay combo brake na din. Okay. So yung kanyang grip, talagang makakapit, sobrang sticky nung grip niya. Tapos kulay brown din. Kulay brown din to. Same din dito sa side. Tapos same din siya nung upuan, kulay brown din. So yung throttle niya, sobrang babaw din. Ayan, sa side naman, meron tayong high and low. Wala lang tayo ritong flasher and then wala rin tayo ritong hazard switch. Meron tayong busina, signal light. Okay, so dito naman sa side, ito, nakakilas na rin po tayo dito. Okay, fuel tsaka seat. Ayan, so buksan natin yung fuel. Ganyan yung itsura niya. Kita niyo yung paano siya nag-open. Diba? Napaka-responsive. Meron tayo rito yung utility hook. Ayan, utility hook natin dito. Ganda, no? Tapos meron din tayong side pocket. Ganyan din ang itsura niya. Ito yung ating remote. Meron tayo rito. Kasya siguro dito. Cellphone din. Pero hindi siya ganun kalalim. Huwag kayo masyadong rito. Mag-depend. Kasi pag nagbubukas sara siya, ayan. So, pwedeng malaglag yung mga gamit na pwede nyo ilagay dito. So, meron na rin tayo ritong USB charging port. Ayan. So, sa upuan, maganda rin yung upuan. Makapal yung upuan. May mga stitches din tayo rito, kulay brown. At pang-classic ng design. Ayan, may stitches din tayo rito. May Honda dito sa likod. And meron tayo rito ang lagay ng mga gamit. Ito, meron tayo rito. Pwede tayo maglagay ng bag dito. So, nilagay lang nila rito. Example lang. Yung user manual. Ayan. Yun naman, mga pang tanggal ng spark plug. Yan, nandito na siya. So, may tayo rito, helmet hook. Yung ating compartment sobrang luwag. Siguro kasya dito half face helmet. Yan. So, dito naman, dami niyong may lalagay dito ng mga gamit. Lalo na kapag nag-long ride tayo. Meron nga pala tong ilaw. Itong side na to. Ang galing, no? Parang, kitang-kita ka talaga kapag tatawid ka or yung liligo ka, makikita agad kasi may ilaw tong part na to. So, naka-air-cool din tayo rito. Wala nga palang problema kung naka-air-cool tayo rito or naka-radiator. Sa air-cool kasi, mas low yung maintenance natin dito. Ayan. Maganda rin yung design. Maganda rin yung ating tambucho. Ito naman, plastic yung kanyang cover. May design siya na ganyan, parang grills. Ayan. Tapos, magaspang naman to yung design dito. Ayan. So flexible naman siya. And yung ating tambucho. Ayan. So naka-drum brake din pala tayo rito. Kenda rin yung kanyang tires. Ang size naman dito ay 3.5 by 10. So 10 inches yung ating tires. Ayan. So naka-drum brake. Ayan yung itsura natin dito. And dito yung signal light, yung ating tail light. Iba rin yung datingan nito. Ayan, iba rin yung itsura niya compared dun kay Juke. Ayan. So parang ito yung nasa gilid din. Parang talaga siya parang speed. Pag tinignan mo yung design, parang speed. Yung itsura, parang dugtong siya dun sa gilid. Ayan, ganun yung itsura niya rito. Tapos yung park light niya dito sa side. Ito yung pinaka tail light niya. Ayan, may mga maliliit siya na pahaba naman yung LED niya. Meron tayong reflector dito sa taas. And then meron tayo ritong nakaabang na bracket para sa kanyang top box. Ayan. Sa panggilid, ayan, meron din tayo ritong kickstart. Ayan. So maganda rin, halos same lang din sila ni Juke ng panggilid. Diba? So meron din tayo ritong side stand kill switch. Ayan. So yan po yung kabuuan ng Space 150 ng FKM. So available po yan dito sa may Baliwag branch. So kung gusto niyo bumili ng ganitong motorcycle, pwede niyo akong i-PM.
And para at least ma-assist ko kayo dito sa branch ng Baliwag. So, yun lang naman. Comment nyo naman sa baba. Nagustuhan nyo ba yung ating bagong FKM Space 150? Para at least ma-share din natin sa iba. Okay? Nice. Coolant, dito naman nilalagay. Ayan, easy access naman siya. Tapos, yung ating grab bar, ganda ng design ng grab bar. Kulay gray, matte finish din. Meron tayong Jordan na emblem dito. Ayan, napaka-premium yung design niya. Tapos may plus dito. And then, yung ating foot pegs. Malapad din yung foot pegs. Ganyan ang itsura niya. Okay, sumasabay din yung design niya rito. Naka-liquid cooled na rin tayo rito. Meron na rin tayo rito cover swing arm. Maganda din. Naka-drum brake sa likod. Ang size dito ay 110/90 by 12. Ayan. So, yung ating tambucho, maganda rin yung design. Baka classic din yung design nito. Ayan, medyo mababa lang talaga siya. Tapos, simple lang yung ating pinaka-tambucho niya. Itong cover na to, plastic siya. Okay. So, dito naman sa ating taillight, LED na rin tayo rito. May plate light na rin tayo rito. Yung ating reflector, ayan. So, malapad din yung ating lagayan ng plate natin dito. So, pag nilagyan pa ito ng plate, dahil nga malaki yung plate natin dito, matatakpan pa siya. Lalo na sa mga talsik ng putek, hindi tayo masyadong mahihirapan or hindi masyadong maiirita yung angkas natin kasi hindi siya masyadong matatalsikan ng putek. Ayan. Lalo na ngayon, maulan. Diba? So, sa panggilid niya, wala tayo ritong kickstart. Naka-ESP Plus na rin tayo rito. Meron tayo ritong single na shock. Okay, ayan. So, mayroon na rin tayong side stand kill switch. Okay? So, ayan ang itsura ng ating Giorno Plus ng Honda. So, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page. Follow nyo na rin yan. And then yung sa ating YouTube channel, subscribe na rin tayo. So, ayan. Ayos na ayos yan.